Start na tayo, Coach Jenna. Alright. Hello and welcome sa lahat po. Welcome sa Financial Literacy class. And congratulations kasi kasali na kayo sa aming campaign which is Financial Literacy. Kami po, kasama ng aming company which is International Marketing Group, we are determined po to educate and empowering 30 million Filipinos family by 2030. Kasi po, financial education isn't just an option. Necessity po na malaman natin. So, ang mission ng company is no family left behind. So, bago po lahat, magdasal po muna tayo bago mag-start sa financial lecture natin. So, let's put ourselves in the presence of the Lord, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Alright, bago po lahat, pakilala ko pala sarili ko. Ako po si Miss Marigold Tagapulutan, also known as Coach Gold. Isa po akong nurse, OFW. Since 2007, nag-abroad na po ako. Dati, nag-work ako sa Saudi, sa King Fahad Hospital. Napakabata, after 2 years experience ko sa Pilipinas, nag-abroad na po ako kasi by heart naman na inaccept ko na na-transfer sa akin ang corona sa pagiging family breadwinner. So masaya naman ako sa nagiging asset ako sa family, hindi ako naging liabilities. And then currently andito po ako sa Muscat, Oman. Nurse pa rin, employed since 2016. And then nag-member ako sa IMG, last May lang talaga official. But then hindi ako hinanap ni IMG. Ako talaga naghanap ng IMG. Kasi gusto ko talaga kasi ma-manage kung paano palaguin or yung hard-earned money ko dito. Dati kasi mismanage talaga. So, naisip ko na kasi ang bala ko umatlas sa Pilipinas. So, naging official financial advocate ako ng IMG. Bakit? Na-touch kasi talaga ako sa mission which is no family left behind. Hindi lang pala dapat ako ang uuwi sa Pilipinas na aasinso, dapat ma-share ko din at maibahagi ito sa kapwa ko OFW or kahit sa Pilipinas na mga ordinaryong tao kagaya ko, dapat alam din nila, magiging financially literate din sila. So, excited ako na ibahagi at sana ma-impart ko sa inyo yung kaalaman ko about financial literacy. So, bago ang lahat, pakilala ko muna ang company which is International Marketing Group. Ito po siya, isa siyang membership platform kung saan community po ito ng saver, investor at entrepreneur. Ibig sabihin, kung magiging member ka dito, magiging saver ka po, tuturuan ka paano mag-ipon, mag-invest at eventually magiging entrepreneur. And then, isa din po siyang financial education company. Kasi tuturuan tayo dito continuously, lifetime, paano i-manage at palaguin ang ating hard-earned money at the same time, once may alam ka, hindi ka po mai-scam. And then pangatlo, isa siyang financial distributor company. Kasi once member ka, magiging access mo po itong nasa monitor, mga financial services na needs mo. Mawawala kasi ang agent dito. Ikaw magiging agent sa sarili mo kung anong needs mo, kung gusto mo ba ng healthcare, ng life insurance, ng mga paper asset like mutual fund, at saka direct stock, real estate, or non-life insurance. Magiging access mo siya. At one-stop shop, hindi na sasakit ang ulo mo, pa isa-isa hanapin mo. Andito na siya lahat. So, once member ka, ang advantage at ang benefits mo talaga, isa is magkakakuha ka ng discount at the same time, cash rebate. So, mamaya, i-further, i-discuss ko siya. So, these are the people behind our campaign. Si Corena Sanchez, siya yung ambassadress ng IMG. Kasi naniniwala siya na ma-meet or ma-achieve ang goal natin pagdating sa financial, pag utang free na tayo. And then, these are the people behind IMG. Sila po ang founder ng IMG, si Mr. Joel, Noel at Bart. At sila po ang mentor sa entrepreneurship ni Mr. Bo Sanchez. At isa din siyang member ng IMG. So, ito po ang background ng IMG.
So, dito na tayo sa main topic natin. Ito po, the secret to saving and building your future. So, hindi na po ito magiging secret kasi i-reveal ko na ito sa inyo at sana may apply nyo din sa sarili nyo. So, ang pag-usapan natin, nakabase sa librong ito ng IMG, which is The Secret to Saving and Building Your Future. Nakasulat po sa libro na financial education is not just for wealthy, it's for everyone. Para po sa lahat. Ito kasi ang ginagamit na strategy ng mga mayayaman kaya sila lalo naging wealthy at saka yung mga taong may alam. So, alamin din natin. So, according sa libro, introduction ng libro, when it comes to securing and saving their future, ang dami pong magagaling na tao, mga hardworking, mga smart, mga bata, matanda, kahit mga teacher, nagpifail sa finances nila, kahit gaano kalaki ang pera natin, kung hindi illiterate talaga tayo, mamimismanage yan, wala talaga mawawater ang pinaghirapan nating pera. Kahit mga professional, kahit malaki man ang sahod mo, malaki man ang kita mo, kung hindi mo talaga alam kung paano yan i-manage, ma-failure ka talaga. Kahit sa OFW, kasi experience ko dito way back na sa King Fahad ako sa Saudi, 2012 biglang nag-Saudization po. So pinauwi po sa Pilipinas yung mga naka 20 years experience doon kasi Saudization nga. Nagtataka ako, bakit worry yung mga Pilipino na mauwi sa Pilipinas? Iniisip ko, laki na ng ipon nila, pero failure po yung pera nila. Kasi, may enough na pera uwi sa Pilipinas, pero hindi mismanage, so bankrupt ang ending. So, these people don't sit out to fail. They do because they fail to plan. May mga if kasi ang buhay na dapat paghandaan natin. So, isa lang ang reason bakit sila nag-failure sa finances nila, they lack financial education. So according to Robert Kiyosaki, isa po siyang author ng Rich Dad, Poor Dad at isa siyang businessman. If you want to be rich, kung gusto mong umasenso at mabago ang estado ng buhay mo, you need to be financially literate. So these are the topic na matutunan po ninyo. Una, the importance of financial literacy. The financial concept we need to know before we invest. May mga konsepto kasi dapat alam natin bago ka mag-invest. And then, magbibigay ako ng mga financial solution na kailangan mo at dapat maintindihan mo bago ka mag-decide na magkuha. And then, paano tayo matutulungan ni IMG matupad ang ating mga pangarap. So, bakit kailangan natin mag-invest? May dalawang reason kasi guys, bakit kailangan. Una is to beat inflation. Inflation, ibig sabihin, yung purchasing power ng pera natin, habang tumatagal, bumababa po siya. Ito po ang silent killer ng pera natin. So, pakita ko sa illustration sa inyo, way back 2003, ang isang McDo value meal is 25 pesos lang yan. So, kung may 100 pesos ka, way back 2003, nakakapanglibre ka pa sa mga kaberks mo. But then, currently, ang price ng McDo meal na yan, hindi na siya 25. So, nagmamahal siya. Yan po ibig sabihin ng inflation. So, dapat magpalago tayo ng pera. Hindi natin dapat yung savings natin itago lang kasi hindi mo mabibit ang inflation. Ikaw ang mapapaaray pagdating ng araw. Pangalawa, bakit kailangan natin mag-invest? Kasi to achieve a specific goal, bawat isa sa atin may pangarap. So, kung mangarap tayo, dapat specific. Para saan? Magkano, kailan gusto mo yan matupad? So, para sa bahay ba yan? Anong design? Magkano? Kailan? Para sa retirement mo ba yan? Para sa dream vacation mo ba yan? Para sa sa education ng anak mo pagdating ng araw, para maibigay mo yung needs niya? Para sa family mo or para sa pangarap mong bumili ka na lang ng farm para pagdating ng golden year mo, tanim-tanim ka na lang doon sa farm mo. So, dapat specific. At take note, ang bawat pangarap ay may katapat na presyo. So, para ma-achieve natin yung mga goals na yan, i-build natin ang ating perang pinaghirapan or ang ating wealth. So, may kasabihan po, pag may itinanim, may aanihin. So, kung nagtanim ka ng palay, pagdating ng araw, palay po ang aanihin. So, dito sa IMG ko natutunan na kung pera ang itatanim natin ngayon, pera din ang aanihin natin pagdating ng araw. So, kaso, ang common saving formula practice kasi kadalasan natin is ganito. Yung buong kita natin, yung buong income natin, agad-agad yan, expenses, gastos, padala sa Pilipinas, pangbayad sa mga bills, bili ng grocery, tapos kung anong maiwan,
yun na lang ang savings. Ang tanong, may naiiwan, di ba mostly nadodrawing yung pagsisave natin? So ikaw na kayod ng kayod para sa pamilya, para sa future, hindi mo naintindihan na yung salary mo napunta lang pala sa mga companies na ito. At itong companies na to, hindi lang sila mayaman, ubod po ng yaman. So may paraan, guys, na instead na consumer lang tayo, pwede tayo maging kasosyo nila or pwede tayo maging shareholder sa mga companies na yan. So, i-discuss ko mamaya. So, itong income minus expenses equals savings, maling practice yan. Palitan natin yan ng pay God and yourself first. So, ganito siya. Yung buong income natin, maminusan natin yan agad ng 10% na tithes. Anong ibig sabihin ng tithes? Alam nyo kasi guys, kung anong mayroon sa atin ngayon, especially yung source ng income natin, pinagdasal natin yan kay Lord, hiningi natin yan, iniyakan natin yan. So, kung anong meron sa atin, ibalik natin yan sa Kanya. Kasi the more we give, the more we share, the more we become blessed, ibabalik din niya yan sa atin. Kahit sa Bible meron yan, 10% tithing para sa Panginoon. So may tatlong paraan mag-tithes ka. Ibigay mo sa less fortunate na tao, mag-charity works ka, or i-share mo sa simbahan. Ganyan po ang pagta-tithes. And then, minus 20%. Itong 20%, ito po isi-save natin para sa future natin. Hindi po ito pang lamerda. So, itong 20%, papalaguin natin yan sa tamang paraan. So, minus 70%. Itong 70% ng kita natin, ito lang yung dapat i-kasya natin sa ating mga expenses. Ang tawag nito, prosperity formula, 10-20-70 rule. Alam nyo, pag may disiplina ka talaga at magawa mo ito, aasinso ang buhay natin. So, yung 20%, hindi po pwede na ilagay sa alkansya o itago mo lang yan, hindi yan manganganak, kahit sa bangko. Kasi ang sa bangko, 1% lang ang ibibigay nila. So, hindi lalago ang pera natin. Learn how money works through the power of compounding interest. Ito po, rule of 72. Itong rule of 72, formula yan ni Albert Einstein. Ganito siya. 72 divide rate of return equals number of years for investment to compound. Ibig sabihin, i-divide lang natin yung percentage sa 72, malalaman natin kung kailan magdodoble ang pera natin. So may papakita ako sa inyo guys ng mga financial vehicles na dapat alam nyo. Kadalasan kasi na mga ordinaryong tao kagaya ko, ito lang ang alam natin, yung magde-deposit tayo sa bangko. Pag nag-time deposit ka sa bangko, ang binibigay niyan is 4%. Pero kung regular lang na nagsisave ka ng pera, 1% lang talaga ang binibigay ng bangko. And then ang worst pa niyan, may tax. So ikaw talaga ang lugi at hindi mo mabibit ang inflation. So ganito po, 29 years old ka ngayon, naghulog ka ng 100,000 sa bangko, tinime deposit mo. So 72 divide 4% equals 18. So ibig sabihin, yung 100,000 mo pala every 18 years pa pala magdodoble ang pera mo. So kung ang purpose mo dito para sa retirement mo at the age of 65, 400,000 lang ang perang pang retirement mo. So para sa akin hindi to enough. So dapat alamin natin na may another pa financial vehicle na mas mataas pa sa 4%. Ito po, makikita natin ito sa mga mutual fund na tinatawag na bond fund. Nagbibigay yan ng 80%. So same scenario, 29 years old, naghulog ng 100,000. So 72 divide 8% equals 9. So every 9 years din, nagdodoble ang pera. So pagdating ng 65 years old, nagkaroon ka ngayon ng 1.6. So iisipin ng iba na, enough na ito. But then guys, FYI, itong bangko, investor po sila. Yung pera na pinapatulog natin sa bangko, dinadala nila din yan sa mutual fund company na nagbibigay ng 12% or more. Investor po sila. Dito, ito po, mutual fund company which is tinatawag na mga equity type. So 12%. So 72 divide mo ng 12% equals 6. So same scenario, 29 years old ka, naghulog ka ng 100,000, every 6 years po, nagdodoble ang pera. So pagdating ng 65 years old mo, nagiging 6.4. So imagine kung ang pera mo, pinatulog mo lang sa bangko, dinala niya yan sa, nag-ininvest niya yan sa mutual fund. Tapos pagdating ng maturity, 400,000 lang po sa'yo, butal, tapos yung buo sa kanya. So ganun po ka-importante na alamin natin kung paano magpalago ng pera. Kasi pwede naman tayo mamuhunan sa mga mutual fund company kung alam lang natin talaga. So, would you like to be partner with these companies? Kilala niyo man ito, si Jollibee, si Globe,
mga mga malalaking company sa Pilipinas, which is tinatawag na mga blue chips company sa Pilipinas, pwede tayo maging kasosyo sa mga yan sa dalawang paraan, guys. Una, direct stock. Ibig sabihin ng direct stock, ikaw po ang magmamanage sa sarili mong investment or pamumuhunan. Ikaw mag-decide saan ka mag-invest sa mga company na yan. Tapos medyo malaki ang capital mo dito, nasa 5 to 10,000. At dapat may alam ka at may time kasi 24 hours, 7 days, babantayan mo siya kung kailan siya mag-up, kailan siya mag-down. But then, kung baguhan ka at wala ka pa masyadong alam at busy ka sa active work mo ngayon, dito tayo sa mutual fund. So habang nag-work tayo, andyan yung mutual fund natin na lumalago. At ang kagandahan kasi ng mutual fund, andyan si fund manager, siya yung magmamanage in behalf sa atin, papalaguin niya yung investment natin or ating mga pinamuhunan dyan. So ipakita ko sa inyo ang illustration ng isang mutual fund company. Tayo lahat ngayon dito sa webinar, investor ang tawag sa atin. So nag-invest ka may nag-invest ng 1,000, 1 million, 3 million, hanggang yung lahat ng pera natin na buo, ang tawag niyan pooled fund. So sa loob ng mutual fund company, ipapamanage niya yung pooled fund, yung kapirahan natin kay fund manager dito. And then si fund manager, siya bahala magmuhunan, mamili ng mga malalaking company sa Pilipinas kung saan niya i-invest yung pera natin para lumago. So hindi lang isang company ang pag-investan niya, naka-diversify, marami siya. So ang tawag nito is portfolio. Ganito po ang flow ng isang mutual fund company. And then take note, ang mutual fund is naibatas po iyan sa Pilipinas. Investment Company Act, Republic Act 2629. At legit siya kasi registered siya sa Securities and Exchange Commission. So lahat ng mga malalaking company or business na lalapit sa inyo, kailangan alamin natin na registered ba yan sa SEC? Kasi kung hindi yan registered, diyan na tayo maloko at ma-scam. Kaya marami nga makikita natin sa TV na scam, ganito. Kasi wala nga, illiterate, hindi alam. Ang iniisip lang kitaan, hindi nalalaman yung legalities ng isang pinasukan nila. And then take note, yung pera natin, hindi hawak yan ni fund manager. Andyan yan sa third-party custodian bank ng SEC. At ang rule lang talaga ni fund manager is pinapalago lang niya yung pera natin para tayo kumita. Sa katunayan, way back 2018, nag-invest po ang SSS sa mga mutual fund company. Dito po sa PhilEquity, sa Philippine Stock Index, sa BPI, Sun Life of Canada. Bakit? Diba, nag-decide si President Duterte magdagdag ng 1,000 sa mga pensioner. So lahat ng mga naghulog sa SSS, pagdating ng maturity, paano nila maibigay yun kung hindi sila magpapalago ng pera? Yun po. And then, itong last, nag-invest din ng 1 billion ang SSS sa Atram Trust Corporation. And then way back po, bago nag-lockdown sa Pilipinas, nag-order agad si President Duterte na mag-invest sa mutual fund ang mga government natin like SSS, GSIS, kasi tinake nila yung advantage na mababa ang economy. Pag mababa kasi ang economy, yan yung best na mag-invest tayo kasi marami tayong mabili na mga shares. So, may dalawang paraan guys kung gusto kayo mag-open ng mutual fund para ang pera nyo lumago, hindi lang matutulog sa bangko. Dalawang paraan. Hanapin nyo yung mga mutual fund company sa Pilipinas na legit sa www.pipa.com. Doon nyo makikita yung top 10 to 20 mutual fund company sa Pilipinas na malalaki at register legit. But then, kung gusto nyo niyang easy at hassle-free, daan kayo sa International Marketing Group kasi principal distributor sila. Ibig sabihin, katayak niya si Ramper Financial, which is andito yung 6 na mutual fund company under sa kanya. At dito sa right side, PhilEquity at Sun Life, dyan po nag-invest ang ating government. So, ang galing, ang bilis lang talaga ng paraan kung alam mo. But take note, of course, itong isa sa reason kaya ako nag-member. Itong gusto kasi talaga mag-invest na. Ayaw ko nang patulugin ang pera ko sa bangko. So nag-invest ako dito sa mga mutual fund company na to. Take note, being an IMG member, isa ito, zero load fee. Ibig sabihin, lahat ng pinang-invest mo dyan, 1,000, 10,000, wala pong charge. Buong-buo, mapupunta po dyan sa investment mo or sa pamumuhunan mo. But then take note, being an IMG member, may bayad po one time, lifetime, 5,500.
But then, automatic may mutual fund account ka with initial investment 1,000. So parang ang pinambayad mo lang talaga is 4,500 lang with 35 benefits. Mamaya i-discuss ko yung benefits of, sa pagiging member ng IMG. So ito agad makikita mo, may ganito ka pag member ka, dashboard. At makikita mo agad dito ang mutual fund account mo under Soldivo. Makikita mo magkano na ba ang napuhunan mo dyan, lumago na ba, tapos kung gusto mo dagdagan, taniman mo, mag-add subscription ka lang. At ang kagandahan, kahit saan accessible siya as long as may internet ka. So makikita at mamomonitor mo siya. Tandaan lang guys, pag mag-invest ka talaga, ang best ally mo dito, time. Huwag kang mag-isip, kasi nga sa Rule of 72, hindi agad-agad manganganak ang pera. It will take time. Para ka rin talagang nagtanim at pagdating aanihin mo siya. So, ito, pakita ko lang mabilisan, ayon sa pagsusuri ng economics, capital economics ng London way back December 2018, nakikita ko na magbo-boom ang economy ng Pilipinas pagdating ng 2037. Next po tayo sa Saudi Arabia. Bakit? Kasi po sa program ni President Duterte na Build program, yung iba natapos na, yung iba ongoing pa nito, yung iba pinaplano. Guys, bakit ko ito pinapakita? Kasi po, aangat po ang ating economy at this is the time for ourselves na makisakay tayo. Sakay na. Ibig sabihin, mag-invest po tayo para sa sarili ninyo, sa future nyo, sa family ninyo, at the same time, nakakatulong po tayo sa ating economy. So, sayang yung chance. So, papakita ko dito, ito po yung tinatawag namin na wealth calculator. Get rich slowly but surely. Ang pag-asenso ng isang tao o pagyaman ng isang tao can be mathematically derived. Nakakalculate po ang pag-asenso ng kung gusto mong umasenso. So parang ganito lang siya guys, kung nag-target ka ng magkaroon ng 1 million within 20 years, so maghulog ka ng 1,000 pesos sa mutual fund na nagbibigay ng 12%. So mamimit mo ang goal mo na 1 million para sa goal at pangarap mo. But then, kung gusto mo ng short-term period, edi lakihan mo ang kapital mo. Maghulog ka ng 10,000 or pag may extra pera ka, ihulog mo para doon sa mutual fund company na nagbibigay ng 12%. So mamimit mo ang pangarap mo na magkaroon ng milyon. At take note, pag nag-invest ka sa mutual fund company, dapat may goal. Hindi pwede na invest ka tapos wala pala kasi mahuhugot yan. Dapat may goal para sa bahay, para sa education ng anak, or para sa early retirement mo, dapat may goal siya. So, di ba nakaka-excite mag-start na mag-invest sa mutual fund at direct stock? But then wait, there's another concept na i-discuss ko sa inyo. Ito po ang building a solid financial foundation. Dapat unahin po natin ang pundasyon bago ang bubong. Build it right, build it strong. Dapat po order of priority. Dapat ganito, dapat para hindi mabagsak ang bahay financial mo. Kasi guys, kung unahin mo ang investment mo, biglang nagka-emergency, wala kang pera, tapos baon ka sa utang, mahuhugot at mahuhugot ang investment mo, hindi matutupad yung goal mo or pangarap mo para sa iniipon mong pera. Lalong-lalo na kung magkasakit, kasi ang mahal po magkasakit. So ang ending, bagsak ang bahay financial mo, so back to zero ka. So dapat alam mo talagang order of priority bago ka start mag-invest. So, ito, take note, sa Pilipinas, nakaka-OMG talaga kasi ang mahal po ng medical expenses sa Pilipinas. Nakaka-bankrupt po siya. Ang dami na nangyari, may bahay, may lupa, may kapirahan. Nung na-hospital, di ba, na isanla lahat, tapos back to poverty. Tingnan nyo yung nangyari kay John Regala. Di ba, ang dami niyang pera, pero hindi niya napaghandaan yung healthcare niya. Back to zero siya. So, kung ikaw ang inaasahan ng family mo or nagtatrabaho ka ngayon dito sa abroad, paghandaan mo para hindi naman hindi ka na lang magpa-hospital, bili ka lang ng paracetamol para okay na. So, paghandaan dapat kasi aasa ka ba sa PhilHealth na may issue about corruption, di ba po? And then, pangalawa, take note, ang PhilHealth kasi sa total hospitalization bill natin, 20% lang po ang i-cover niya. So kung yung 80% ikaw pa rin magbabayad nun. So dapat gawaan mo na ng paraan para hindi ka mahirapan. So pakita ko ang dalawang senaryo. Itong may HMO at walang HMO.
Itong walang health insurance, masaya dyan, pumasok ka, isa lang sakit mo, nagkaroon ka ng 10 kaibigan, paglabas mo, 10 din naman ang sakit mo. Whereas kung dito sa kabila, may HMO ka, VIP agad ang treatment sa'yo. Based yan sa personal experience ko as nurse sa Pilipinas, naging nurse po ako sa Mercy Hospital Iligan dati, nakita ko talaga kung gaano i-treat pag may HMO card. VIP agad talaga, tatawag yung admin, tawagin yung mga specialista na doktor para mag-take care sa mga patient na may HMO. So, that time talaga, naisip ko, pagdating ng araw, kung magkaroon na ako ng extra pera, talagang isi-secure ko rin ang healthcare ko. Kasi kung magkasakit man ako, gusto ko i-treat din ako ng maayos. So, thanks God, na-meet ko talaga si IMG. So, another concept po, ito ang tinatawag na the X-curve concept. Ito po yung X na may benefit. Yung mga X natin, nagbibigay ng heartache sa atin, let it go. So, ito po siya, dalawang line. So, ang ibig sabihin ng blue line is money line natin, at ang red line is responsibility. So, ibig sabihin, paano ba ito? Habang bata pa tayo, wala tayong enough na savings, ang taas ng responsibility natin, ang source ng income natin is active income lang. Yung nagtatrabaho tayo, hard work para magkakita ng pera. So ang target mo dito, pataasin natin ang money line. Paano? Kailangan natin mag-ipon at mag-invest sa tamang paraan. Para pagdating ng araw, bababa ang responsibility line natin, which is permanent man yan, mga food, shelter, clothing, permanent yan. So, pagdating ng araw, kung mataas na ang money line mo, magkakaroon ka ngayon ng passive income, ang pera na magtatrabaho in behalf sa'yo. Dito na kukunin ang mga responsibility na permanent like food, shelter. So, hindi na sasakit ang ulo mo. So, dapat maintindihan mo talaga ito na illustration, guys, kasi ganito talaga dapat, ganito ang life. Kailangan pataasin. Kasi kung wala ka talagang ipon or mismanage yan, wala. Ikaw talaga ang kawawa pagdating ng araw. So, sa life, may if sa gitna. May 3 senaryo ipapakita ako sa inyo na ito, posible na mangyari, hindi lang natin alam kung anong mauuna. Posible mangyayari yan ito sa atin, walang except sa atin dito. Mangyayari yan posible sa atin. Una, knock on the wood, what if we die too soon? Tapos tayo ang money machine, tayo ang breadwinner sa family natin. Paano na ang family natin na maiwan sa mundong ibabaw? 'Di ba? So, dapat ang mindset mo dyan, kailangan may life insurance ka. Kasi ito yung magre-replace in behalf sa'yo. Siya ang magtataguyod para tuloy-tuloy ang buhay ng family. Pangalawa, scenario, what if we live too long? What if naman mahaba ang buhay natin? Aasa ka ba sa anak mo na pagdating ng araw, magkaasawa man yan at magkaroon ng responsibility? Wrong yan na mindset. Dapat mag-ano ka dyan, dyan papasok ang investment mo para ma-meet mo yung passive income mo, may peace of mind ka. So dapat maging ludi ka pagdating ng araw. Living on interest at dividend. So may peace of mind ka. And then pangatlo, pang senaryo sa buhay is what if we get sick? Walang except dito, exemption. Lahat talaga pwede magkasakit. So, 'di ba, sasakit ang ulo mo kung wala kang fund. Mahuhugot ang mga pera or mga savings mo kung hindi mo paghandaan yung healthcare mo. So dapat may healthcare fund ka or may healthcare insurance ka talagang makukuha para pag may peace of mind ka. So once naintindihan nyo at na-execute nyo ito, chill-chill na lang ang buhay. So itong sa healthcare, paano ba ma-test? How to test para malaman mo na good ang isang healthcare. Hindi kasi pwede na kukuha ka agad tapos hindi mo naintindihan. Dapat clear. Dapat ang kukunin nating healthcare, yung magagamit natin ngayon just in case magkasakit. But then kung hindi ka magkasakit ngayon, magagamit mo 60 years and beyond, golden year. And then, knock on the wood again, kung kukunin ka agad ni Lord, yung pera hindi mawawater, mapunta sa beneficiary mo. And then, kung mag-leave tulong ka naman, andyan yun, ang pera nag-grow. So, ito dapat, it must have all the 4 cornerstone. So, ang kagandahan guys, may ka-affiliate din si IMG, which is Kaiser International Health Group Incorporation. Kasi 3-in-1 na ito na financial plan. Nasasagot niya yung 3 question kanina kasi may life insurance na magpo-protect sa family mo, may healthcare naman pa na pambayad sa ospital just nagkasakit ka in case,
Tapos, andito may plus investment siya, may money na nagkukumpa, nag-accumulate pagdating ng araw, talagang may pera. So, sino si Kaiser? Si Kaiser ay isa pong HMO, hindi po siya life insurance. Isa po siyang health maintenance organization at minamanage po siya ng mga doctors at medical practitioners sa Pinas. Accredited din po siya sa DOH at registered siya sa Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin, legit po si Kaiser. So pakita ko mabilisan sa inyo, ano ba yung Ultimate Kaiser Health Builder Plan? So ito, ang plan K100. So 7 taon lang yan pagbayaran mo, babayaran mo siya 7 taon, automatic may insurance coverage ka, may health benefits ka, just in case ma-hospital, may pambayad, may yearly na free annual physical examination, may free na dental prophylaxis, magpalinis, magpapasta o magpabunot ka, free. Take note, hindi lang cover dito ang pre-existing illness. But then, on the 8th year, hindi ka na magbabayad. Mag-antay ka na lang ng maturity ng plan mo, covered ka pa rin ng insurance, at lumalaki na ang health benefit fund mo if in case ma-hospital. And then, cover na ang pre-existing illness mo dito at ang pera, nag-a-accumulate na ng 3 to 10%. And then, take note, ang first 7 years, kung healthy ka, hindi ka na hospital, ibabalik po niya 80% sa contract price na binayaran mo. So, kung ang contract price nga ito, 80%, ang laki din. So, magkakaroon ka talaga ng milyon pagdating ng 20 years. So, ito talaga ang ipon na walang tapon. So, ang galing ng plan na ito. So, again guys, Kaiser Saving Plan, nag-i-invest ka ng 7 taon, pero protected ka naman for the rest of your life. 3-in-1 siya kasi may healthcare ka na, may life insurance pa, plus investment. Kung nagkasakit ka, ito ang gagamitin mo. Kung hindi ka naman magkasakit, napunta sa savings mo. So, para kang pumitik ng ibon, 3 agad yung ang nahit mo. Ang galing, ang ganda. And then another illustration, ano ba purpose bakit tayo naghanap buhay? Di ba po, breadwinner or kumakayod tayo ng kayod para maiangat ang family natin sa comfort or luxury level ng buhay? Ngayon, kung ang mindset mo, wala kang healthcare, wala kang life insurance, tapos bigla kang kinuha ni Lord, balik po sa poverty ang line ang family mo, especially kung ikaw lang inaasahan. So dapat ang mindset, may life talaga at healthcare. Kasi just in case magkasakit or kunin man, andyan siya sasalo sa family natin or sasalo sa atin kung magkasakit tayo. At ang family natin, hindi magsakit ang ulo, tuloy-tuloy ang buhay. Dito pa rin sila sa comfort level or luxury level ng buhay. So, guys, pag nag-retire po tayo, sooner or later, darating ang araw magre-retire tayo. Walang exemption din dito. So, alin ka dito? Dito, sa nagbibilang ng barya, sa retirement fund, ang sakit sa ulo niyan ba? Or dito ka, kasi may peace of mind na, na-build mo na lahat. So, mamili kayo. Choices nyo yan. Nagbigay lang ako ng reminder sa inyo. So, kung mag-member kayo sa IMG, may one-time lifetime na membership pay, which is 5,500 with 35 benefits. Ito po siya. Una, magkakaroon ka ng 100,000 personal accident insurance, magkakaroon ka ng 1,000 initial investment doon sa mutual fund mo, which is Soldivo. Magkakaroon ka ng 2 free eyeglass frame per year, libre siya. Unlimited medical consultation. Kung magpa-check up ka sa doktor, di ba may bayad yan, nasa 300 to 500 pesos. So mula ulo hanggang paa, kung magpa-check up ka everyday, libre po yan. And kung member ka. And then may 20% discount ka sa mga laboratory test mo. 20%, malaking tulong din yan. And then, kung gusto mo kumuha ng sasakyan, may discount din. So may nakapag-testimony sa kasama namin, nagkakuha siya ng 90,000. So yung 90,000, instead mapunta sa agent ng car, napunta po sa kanya. So ganun ang kaganda ng pag-member ka ni IMG. And then discount sa mga auto and property insurance like yung sasakyan, di ba? May insurance yan. Magkakaroon ka ng discount. Tapos yung pa-insured mo yung bahay mo, magkakaroon ka rin ng discount. Discount at rebate. And then, yun nga din sa real properties like condo, bahay lupa, magkakaroon ka rin kasi katayap niya si
is MDC, si Ayala, si Vistalan. So, magkakaroon ka ng discount. And then, lifetime access to financial seminar. Tuturuan ka po ng tuturuan para ka talagang more matuto pa about pag-manage ng financial mo. And then, kung may health check-up, may financial check-up din dito. So, malalaman mo talaga kung kailan ba talaga ang target mong goal, ma-meet mo yung ina-achieve mo yung pangarap mo or gusto mong ma-meet na million through financial check-up. So kung gusto nyo magpa-financial check-up, kontakin nyo yung mga taong nag-invite sa inyo dito or pwede din ako. Pwede ko kayo i-financial check-up. And then another is, ito po optional naman, magbayad ka ng 500 pesos, automatic may 50,000 life insurance ka, micro life insurance, which is Fidelity. Ito naman, just in case mawala, may 50,000 na panggasto sa final expenses ang family. And then, ito na, business opportunity for additional income or kung wala kang source of income ngayon, gawin mo ang business side ni IMG. Kasi pwede ka makuha mo ang travel free all over the world. Free na sasakyan kasi ang ngayon this year 4 po ang nakakuha. And then, free short-term healthcare. So, just in case magkasakit, ito ang magamitin mo. At saka yung long-term mo na Kaiser, talagang panalo. Kasi kung hindi mo magamit yung 7 years, 80% ibabalik nga sa'yo yung binayad mo doon. So, ang ganda. So, again, IMG, nagbibigay siya ng 3 opportunity. Continuous lifetime financial education. At once naintindihan mo na, bibigyan ka niya ng access sa mga financial services kung gusto mo mag-invest. And then pangatlo, business opportunity, which is ang entrepreneurship. Tuturuan ka po, hindi ka po diretso na sasabak ka. Ang dami pong mentor at coach na mag-guide sa'yo. At ito lang naman ang projection income mo na makukuha mo. So, pag gawin mo ang business side ni IMG, but then hindi ko siya further i-discuss kasi may exclusive training po ito once member ka na. So, kung gusto mo gawin ang business side ni IMG, ito lang ang acronym na gawin mo. Join with one-time lifetime payment, 5,500 with 35 benefits. Own your own Kaiser para sa sarili mo, para sa future at sa family mo. And then share, i-share mo lang, be a campaigner and share how IMG help you. And then, pang-apat is earn. And then take note, itong business na to, may vesting right, ibig sabihin may pamana mo po ito sa anak at sa pamilya mo. And then, may renewal fee po siya every year na 1,500. Bakit? Para po tuloy-tuloy ang enjoyment mo sa 35 benefits mo. Kahit saan ka naman ng mga membership platform, may renewal po pay talaga. Ganyan din po dito sa IMG, 1,500. And then, ito yung last words ko sa inyo, according to kay Mr. Jim Rohn, isa siyang businessman at isa siyang motivational speaker. Don't let your learning lead you to knowledge. You will become a fool. Let your learning lead to action. You will become wealthy. Ibig sabihin, hindi dapat na alam mo lang tapos sinaulo mo. Dapat may drastic action ka or mag-execute ka para aasinso at magiging wealthy ka. Ganon dapat. Hindi pwede na alam lang, gawin mo. Thank you. Sana may natutunan po kayo. Stop share na ako, Coach Jen. Yes po. Yan, baka may mga tanong sila. So, tanong lang po.